Hi, welcome to Pandesal with Wilson Lee Flores here at 87-year-old Kamuning Bakery Cafe, baking happiness since 1939. Our topic today is the continuing problematic Iran war by USA and Israel. What is happening to this horrible problematic war? Will it be worsening? When will it end? What can we in the Philippines, developing country, a major oil importing country, what can we do to overcome this very massive, dangerous crisis? Hi, sir. I have a question. I read the recent news that Davao City purchased oil from Brunei. Why is the Philippines is not buying oil from Russia and other countries outside the Middle East? Especially now, the country is problematic because of USA and Israel war against Iran. Maraming salamat sa tanong mong yan. Yan ang sa tingin ko pinaka-importanting issue natin dito sa gera ng Amerika at saka Israel laban sa Iran. Ako sa tingin ko itong number one dapat tutukan ng gobyerno natin sa Pilipinas. Hindi number one priority dapat ang ayuda, hindi number one priority yung ibang pinaka number one priority, makakuha tayo, makabili tayo ng murang langis na marami. Kasi ang problema natin ngayon, tumataas ang presyo ng langis kasi ang pinagbibilhan natin na bansa, umaangkat tayo, nag-i-import tayo sa Middle East. Almost halos lahat ng langis natin galing sa Middle East. Ang Middle East ngayon na problema, tama ka. Dahil doon sa gera ng USA-Israel laban sa Iran, yung buong Strait of Hormuz, hininto yung labas-pasok ng mga malalaking barko, problemado ang langis sa buong mundo ngayon. Ang tanong ko nga, bakit hindi tayo gumaya sa ibang mga higanteng economy ng Asia na noon pa, hindi lang ngayon wala pang gera sa Iran, namimili sila ng napakaraming discounted or murang langis sa Russia. Anong mga bansa na yan? Number 1, China. Number 2, India. Minsan number 1 ang India, minsan number 2 ang China. Itong dalawang bansa, higante ang ekonomiya, napakasigla, napakalakas ng ekonomiya nila. Hindi sila nakikinig sa tinatawag na sanction na gawa ng Amerika at saka ng Europe. Sinabi nila sa sarili nila at saka sa ibang bansa sa buong mundo, may sarili silang tinatawag na national interest. May sarili silang ekonomiya na kailangan nila buhayin 1.4 billion na mamamayan or tao ng China, 1.4 billion mamamayan ng India. Kailangan nila asikasuhin ekonomiya ng bansa nila. So, maniwala ka, wala pang gera ang Iran, hindi pa nakakagulo ang presyo ng langis sa buong mundo. Ang China, ilang taon na bawat taon, bumibili ng discounted oil sa Russia. Bakit discounted oil? Kasi may away ang EU, European Union, saka US, laban sa Russia dahil sa gera sa Ukraine. So ang Amerika may tinatawag na sanction, bawal daw makipagnegosyo, bawal daw bumili ng langis sa Russia, kahit na mura. Pero napakatalino ng India. Ang India, kaibigan ng Amerika, kaibigan ng Europa, wala silang pakialam. Kailangan nila asikasuhin yun, hanap buhay ng 1.4 billion tao ng India. Hindi ko makalimutan na panood ko sa TV interview, yung foreign minister ng India, tinatanong ng isang European journalist, isang British journalist, sabi, bakit kayo sa India, kaibigan kayo ng Western countries, ng EU, European Union, bakit hindi nyo kami sinusuportahan? Bakit nyo tinutulungan ng Russia? Bili ng murang langis sa Russia. Dapat mag-boycott kayo ng langis ng Russia katulad ng Amerika, ng Europe. Hindi ko makalimutan ang sagot ng foreign minister ng India. Sorry, may national interest ang India. Kailangan namin asikasuhin ekonomiya namin una. Wala kaming pakialam sa gera ninyo. Gera ninyo yan. Importante ang hanap buhay ng tao sa India. Ang China, ganyan din. So bakit tayo sa Pilipinas, ang Russia, kaibigan natin ang Russia noong 1970s pa. Ang magulang ni President Bongbong Marcos saka magulang ni Senator Amy Marcos ang nag-pioneer ng diplomatic relations ng Manila at saka Moscow. Noong 1970s, naalala ko, si President Ferdinand Marcos, Imelda Romualdez Marcos, First Lady, silang nakipagkaibigan sa Russia, silang nakipagkaibigan sa Cuba, sa China. Tapos,
Bakit wala tayong negosyo with Russia? Sayang yan. May isa pang napakalaking bansa na independent ang foreign policy. Totoong independent foreign policy, walang kinikilingan, hindi tuta o alila ng ibang higanteng bansa, Turkey. Ang Turkey ay kaalyado ng Amerika. Kaalyado ng Turkey ang EU o European Union. Miyembro siya ng NATO na North Atlantic Treaty Organization. Ang NATO, yan ang military alliance na led by the US. Ang US ang namumuno sa NATO, military alliance yan, may pagka-anti-Russia pa nga ang NATO, di ba? Pero itong Turkey, matalino, independent sila. Hindi sila dinidikta ng mga higanteng bansa, dinidikta lang ng national interest ng Turkey ang polisiya nila. Kaya maayos sila, nag-i-import sila sa Russia ng discounted oil. Bakit discounted? Kaya nga discounted kasi ang Amerika at saka European countries na EU, binoboycott nila ang langis ng Russia. Gusto nila patumbahin yung ekonomiya ng Russia para huminto yung gera ng Russia laban sa Ukraine. Nakakampi ng EU at saka ng Amerika. So, pagkakataon yan para sa lahat ng neutral na bansa sa buong mundo, hindi anti-US, hindi anti-Russia. Katulad ng Pilipinas, dapat namimili tayo ng Russian oil. Pati ang Singapore at South Korea na talagang kaalyado ng USA sa Asia, sobrang kaalyado, may malalaking American military bases sa South Korea at sa Singapore. Pati ang South Korea at Singapore ngayon, pinag-aaralan na kung pwede bumili ng discounted Russian oil. Bakit tayo sa Pilipinas, na hindi kasing lakas ang ekonomiya katulad ng South Korea at Singapore, bakit hindi natin tularan, gayahin ang mga mayayaman, matatalinong, praktikal na Asyanong bansa na kapitbahay natin? Diretso tayo bumili sa Russia ng discounted Russian oil para makinabang tayo. Sana yung buong bansa makinabang sa discounted or murang langis saka steady supply. Ang problema, wala tayong nakukuhang murang langis. Number two, baka alanganin pa ang supply natin sa langis. Yun ang kinakatakutan ng maraming tao, mga negosyante. Baka yun, stockpile natin, yun, reserve natin ng langis. Baka 1-2 buwan lang, baka maubusan tayo ng langis. Sakit sa ulo ng buong bansa yan, hindi ng gobyerno lang. Isa pa, ito naalala ko, ilang taon na nakaraan, panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, doon yata nag-umpisa, panahon ni Obama yata, na nag-away ang USA at Iran. Doon nag-umpisa si USA, ang Amerika, na mag-trade sanction laban sa Iran. Bawal daw makipagnegosyo sa Iran. Bawal daw bumili ng langis ng Iran. Hindi ko makalimutan noon, na-meet ko ang ambassador ng Iran sa Pilipinas sa isang reception na maraming ambassador. Nang nakausap ko siya, sabi ko, Ambassador of Iran, your country is very rich. Sabi ko, ang dami niyong langis sa Iran. Gano'ng kadami ang inaangkat natin sa Pilipinas, ini-import galing sa bansa ninyo? Hindi ko makalimutan ang sabi niya, Wilson, zero. Sabi ko, bakit zero? Why are we not buying? Di ba kaibigan natin ng Pilipinas ang Iran? Panahon din ni President Marcos saka Imelda Marcos, yung magkaibigan tayo noon pa. Alam mo, sabi ni Ambassador, that is also our question, you have to ask your government. Kasi natakot yata tayo na magalit ang Amerika sa atin kung bumili tayo sa Iran ng murang langis. Pero hindi ko makalimutan, nung nagkukwentuhan kami doon sa party na maraming foreign ambassador, hindi ko makalimutan, sabi sa akin ng Iranian ambassador at that time, alam mo ba, Wilson, ang pinaka malapit sa Amerika na bansa sa Asia, hindi Pilipinas, ang Japan at South Korea. Mas malapit yan sa Estados Unidos. Pero alam mo ba, dahil sa may sanction, bawal daw bumili ng langis sa Iran, ang ginawa daw ng Japan noon, sa South Korea, pumunta sa United Nations, nakiusap, i-exempt mo kami sa trade sanctions na yan. Kailangan namin bumili ng murang langis. Huwag nyo kami isali sa away-away ng US at EU dyan. Kaya, sayang tayo, kung totoo tayong may tinatawag na independent foreign policy, pati sa langis, pati sa pag-sourcing o pagbili ng murang langis, dapat diversified. Importante sa isang bansa, kahit na isang negosyo katulad ng Kamuning Bakery Cafe, hindi pwede isang negosyo, umaasa ka lang 100%, 90% sa isang supplier. Example ko lang sa inyo, ang Kamuning Bakery Cafe, hindi siya higanteng negosyo. Kahit na hindi kami malaki, ang source namin ng harina or flour, hindi iisa lang. Namimili kami sa San Miguel Flour Mill, malaki yan, number 1. Bumibili din kami ng harina or flour from Foremost Milling. Tapos minsan bumibili din kami sa Pilmico,
through their distributors and dealers. Bakit? Bakit kami bumibili sa isa, dalawa, supplier, minsan tatlo? Kung magka-problema yung isang supplier, o kung nyari, nag-away or mahirap kausap, or mayabang, or mataas ang presyo, nahirapan ka, ginipit ka, o nagka-problema. Kunyari, yung number one supplier mo, nagka-strike, nagsara yung flour mill, or nagka-problema sila. Then, dehado tayo, di ba? Hindi pwedeng hindi diversified ang source ng langis ng Pilipinas. Ang tawag dyan, energy security. Hindi lang food security ang kailangan ng bansa sa national security, hindi lang laban sa NPA, mga Abu Sayyaf, kailangan yung supply ng langis, kuryente, LPG, diesel, gasolina. Hindi pwedeng after isang buwan, 2 buwan, ubos na ang gasolina, pipila tao, tapos may rasyon or bawal. Nakita nyo nangyayari sa Cuba? Pinigilan ng Amerika ang Venezuela sa pag-export ng langis sa Cuba. Naggawa sila ng trade embargo sa Cuba. Ilang linggo, ilang buwan na sila walang kuryente, namomblema sa gasolina. Kailangan ng Pilipinas ng energy security. Kailangan natin diversity, diverse sources and suppliers of energy and oil. Yun ang suggestion ko. Mamili tayo ng Russian oil. Kung pwede nga, kausapin natin ang Iran. Di ba, tinasanction ng Amerika, ng EU ang Iran? Number one, customer ng Iran sa oil nila, China. Magkano ang binibenta nila? Discounted sobra kasi ibang bansa takot bumili. Ang Pilipinas takot bumili. Ang European countries, EU, bawal bumili ng Iranian oil. So, kukunti lang ang customer nila. Sila ngayon, ilang taon na, hindi lang ngayon, hindi lang sa gera na to, wala pang Iran war, ilang taon na sila nakikinabang sa billion dollars na discounted Iranian oil, Russian oil, bago inatake ng Amerika ang Venezuela. Ang lakas din mamili ng Venezuelan oil ang China at saka ibang Asianong bansa. Alam mo, ang totoong seguridad ng bansa, ang totoong katatagan, national strength ng isang bansa, hindi sa paramihan ng tangke, hindi sa paramihan ng sundalo. No, ang importante, economic strength. Kailangan ang ekonomiya natin matatag, self-reliant, hindi tayo vulnerable. Kailangan resilient ang Philippine economy. So, yun ang kailangan mangyari sa Philippine economy. Kailangan resilient, self-reliant, at saka sana totoong independent foreign policy. Yan ang mga lessons na isip ko na kailangan natin bilang isang bansa na galing dito sa grabing Iran war na to. Yan ang mga leksyon sana na pag-isipan natin, na sabihan natin mga leader natin, maging ganap na independent country ang Pilipinas. Not only politically and sovereignty, but independent economically, independent diplomatically or foreign policy. Sir Wilson, hi po. May question lang ako, sir. Why is Iran bombing different Middle East countries during this war of US and Israel against Iran? Will the Philippines endanger the future if US enemies like North Korea, Russia, and maybe China target the American military bases all over the Philippines? Thank you for that very thought-provoking and important question. That was also the topic of the discussion of University of the Philippines professor, book author, and CENPEG think tank, Center for People Empowerment in Governance think tank chairperson, Professor Roland Simbulan. He said that there is a real danger if the United States will go into war with Russia, North Korea, or even China over the Taiwan issue. Will not the American military bases in the Philippines be targets for retaliatory bombings or drone attacks or missile attacks? That is a very valid, dangerous situation. In fact, I think the Senator Erwin Tulfo asked that question. I read in the news, and I think the government of our the Philippine government issued a statement saying that all the EDCA bases all over the Philippines from Luzon to Mindanao are technically still Philippine bases and that they are not considered American military bases.
That's the official statement of our government. I think that is a big question mark. Also, Senator Amy Marcos raised that issue before, even before the Iran war. She was afraid because she said her home province, Ilocos Norte, is host to also U.S. military facilities, EDCA areas, sites. The reason I am very worried also is because in the Middle East for many years, many Middle East countries allowed American military facilities and American military bases because they thought that U.S. military presence or bases in their country will help safeguard or guarantee their stability, their protection from chaos and from invasion. But now that USA and Israel are attacking Iran in a very unpredictable war now, we are all shocked. The whole world is shocked. The Middle East countries are shocked also. For the first time, the very rich and very stable and very peaceful countries of Qatar, United Arab Emirates, even Saudi Arabia, even Bahrain, Kuwait, Iraq, I think Jordan also, all these countries with different kinds of U.S. naval facilities, American military installations and bases had been the targets of Iranian bombing, hitting them with drones and missiles. So this is very worrisome. That is the reason why we have Filipinos flying back to the Philippines from UAE. We have Filipinos, overseas Filipinos, going to the Philippine Embassy in Bahrain and other countries seeking assistance to repatriate themselves or to return to the Philippines. I think this is a serious question that we should all objectively, carefully study and assess. Why do I say so? I remember there was a Vietnamese official, head of a think tank, a foundation, invited to speak at Pandesal Forum here at Kamuning Bakery Cafe. And he discussed that in the past, American military attacks against Vietnam and Indochina countries were staged with the help of Southeast Asian military bases. I remember Attorney Nery Colmenares, former Congressman Attorney Nery Colmenares, he discussed at Pandesal Forum of Kamuning Bakery Cafe that in a trip to Vietnam, a museum about the Vietnam War, he saw the exhibit in the Vietnam War Museum that the Philippines, there was a map of Asia, and the Philippines was classified in the 60s and 1970s as, I don't know, I forgot the exact wording. I think the Vietnamese exhibit classified the Philippines as a satellite country or puppet country or whatever of the USA. And there were US military bases in the Philippines used to bomb Vietnam, Cambodia, and Laos. And I think some Vietnamese said before, if their government before in the 1960s or 1970s had the capability, they would have retaliated and bombed the different bases in Southeast Asia. So I researched, when I heard this story, I researched what is the Vietnam War. That is a very big, horrible war from 1965 to 1975, when the United States, the largest country in the world at that time militarily, tried to stop the communist revolution in Vietnam, Cambodia, and Laos. And during the Vietnam War, I read USA used military bases all over Southeast Asia, including aircraft carriers, to drop approximately 7.5 million tons of explosives on Vietnam, Laos, Cambodia, which I read somewhere is supposedly the largest bombing operation of any kind, similar situation. And I researched, I was worried about this discussion. So I researched, was it really true? Was the Philippines Clark Air Base
at that time, now in Clark, also Subic Bay, Naval Base, were these bases used to attack Vietnam and BAM? Was it true? So based on my research, I will have to verify if I'm accurate in my research. To my relief, we were used, our bases, US bases were used in the Philippines. Pero happily for me to learn in my research that most of the bases used were not Philippines. At that time, many of the bases I read, 75% of the bombings used Thailand, American military facilities and bases in Thailand. Also, some bases were used at that time, South Vietnam. Some were the staging places they used were the American aircraft carriers in the sea. But some, it was true, some of the long-range B-52 bombers of the United States Air Force that bombed Vietnam, Cambodia, and Laos, some of them used American military bases in Guam and also the Philippines. It partly true. So I was a little bit worried by the logic that foreign military bases are not guarantees of safety. In fact, I could not forget Professor Roland Simbulan, a nationalist intellectual, former regent of the UP Board of Regents. He said that actually the presence of foreign military bases in the Philippines might be magnets for attack. So we should be very careful. Why do I say so? I researched also, I talked to a Vietnamese businessman. Another Vietnamese said to me, including the Vietnamese official who spoke at Pandesal Forum here at Kamuning Bakery, I could not forget, he said, Vietnam has a very unique policy called 4 no's. 4 na no. Ano ibig sabihin ng 4 na no na policy? Ang 4 na no na policy, number 1, sabi nila, no military alliances. Hindi nakikipag-alyado ang Vietnam, hindi sumasama sa military bloc or military alliance ang Vietnam. Number 1 yan, 4 na no. Number 2, no, hindi kumakampi ang Vietnam sa isang bansa laban sa ibang bansa. No siding with one country against other countries. Number 3 na no, pinagbabawal ng Vietnam government ang foreign military bases, walang base militar ng dayuhang bansa na pinapayagan sa Vietnam. No foreign military bases allowed in Vietnam, whether it's USA base, whether Russia base, China base, or French military base. Number 4, nakakabilib sila, ang policy nila na 4 no, no use of military force or no threat of military force in their defense or foreign policy. So, dahil dito sa 4 na no na policy ng Vietnam, na-analyze ko, naging credible ang Vietnam sa buong mundo na talagang independent ang foreign policy nila, totoong independente sila, totoong non-aligned, wala silang kaalyado. Mag-away-away kayong malalaking bansa, mag-away ang Russia, Amerika, mag-away ang US, China over Taiwan, kahit anong away dyan, wala silang pakialam. Basta negosyo lang sila, ayaw nila makipag-away. So ang Vietnam ngayon ay isa sa pinakamayaman na bansa sa Asia, isa sa pinakamabilis umunlad na bansa kasi dinadaksa sila, punong-puno sila ng turista, ng foreign investors. Ang daming mga dayuhang mamumuhunan na nag-i-invest ng pabrika, ng hotel, resorts sa Vietnam. Saan galing yung mga yan? Galing sa China, galing sa US, galing sa Russia, sa Japan, South Korea. Lahat ng bansa ang tingin sa Vietnam, hindi siya tuta or gagamitin o pawn ng kahit anong bansa. Paano ko nasabi yan? Kasi may nakwento sa akin na Vietnamese businessman, noon 1970s daw, noon ang Vietnam naging kaalyado sobra ng Russia. Naging sobrang kaalyado ng Russia na pinayagan nila ang Russia magbukas ng base militar sa tinatawag na Cam Ranh Bay. Ang Cam Ranh Bay nila parang Subic Bay ng Pilipinas. Magandang bay yon. Sa Cam Ranh Bay ng Vietnam, mayroon doon naval base ng Russia. Inalaw nila ang Russia 25-year na upa, renta. Parang yun nangyayari sa Pilipinas. Upa daw ang EDCA, upa daw ang military base. 25 years ang kontrata, lease. Pero matalino ang Vietnam, natauhan sila na hindi yata okay na ang Russia ay may base militar sa Vietnam.
magagalit ang Amerika, magagalit ang Pilipinas noon, saka ibang ASEAN countries, matatakot, magagalit ang Thailand, may inis ang China, nagkagera pa ang China at saka Vietnam noon na matalik na kaibigan dahil sa Russian base. So ang nangyari, nung 2002, pinahinto ng Vietnam yung foreign military base ng Russia sa Cam Ranh Bay 2 years bago matapos yung kontrata. So ang nangyari, naging credible ang Vietnam as independent country na walang kaalyado. So nangyari, yun ang naisip kong magandang ehemplo para sa Pilipinas sana. Na pag ang Pilipinas ay naging totoong credible na independent foreign policy, hindi sobrang kaalyado ng Amerika, hindi sobrang kaalyado ng China, ng Russia, laban sa iba, sana lahat ng malalaking bansa sa mundo, talagang totoong kaibigan natin, wala tayong inaaway o inaaway tayo, lahat sila liligawan ng Pilipinas sa negosyo, sa turismo, sa investment. Kaya yung sinabi ni Professor Roland Simbulan dito sa Pandesal Forum, napapaisip ako, pag-aralan natin, sana makatulong sa atin para mas magandang future at kinabukasan. Baka may tanong ka pa, ha?